Ayan, magandang umaga po sa ating lahat and welcome po sa ating morning devotional. Ah, Nabati ko rin po ang ating mga kasama sa Zoom at sa mga po sa Facebook. So, bago po natin magpakinggan ang ating video ngayon, magkakaroon po tayo ng opening song and opening prayer po. Yung sino po ang pwede mag-volunteer and closing song and closing prayer. So, tayo na po ay tumako na sa ating opening song. Let us pray. Our dear Heavenly Father, I'd like to thank you for waking us up again and giving us your life and strength. Um, we ask for your guidance for this morning as we have our devotional. We ask also for um, your guidance for our speaker as they impart to us the message for this morning. And uh, please also guide us throughout the day as we go on about our endeavors. And please, good our loved ones who are not with us. Please heal the sick. Please touch them with your healing hands. And please forgive us from the sins that we have done. Thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Ayun po, good morning po sa ating lahat and topic po natin sa umagang po ay may pamagating the saint shall judge others. At ang sabi po sa ating text, therefore judge nothing before the time until the Lord comes, who both will bring to light
the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the heart. And then shall every man have praise of him. 1 Corinthians 4. During the 1,000 years between the first and the second resurrection, the judgment of the wicked, the Apostle Paul points to the judgment as an event that follows the second advent. Judge nothing before the time until the Lord comes. And now declares that when the ancients of days came, judgment was given to the saints of the Most High. Daniel 7 verse 22. So, sinasabi po dito na after ng second coming of Jesus ay meron pong gaganap na millennium. Kung saan dito po mangyayari yung judgment sa mga dito sa sa time na ito, yung mga saints po o yung mga ligtas ay may participate po sa review ng judgment ng Diyos. So, para po maipakita na ang decision ng Diyos ay laging tapat at transparent. So, hindi po ibig sabihin ng mga saints na nag-decide kung sino yung maliligtas o hindi. Dahil meron na pong decision ang Diyos. Yung purpose po nito para maipakita sa lahat. Maipakita na yung decision or ginawa ng Diyos ay tapat at just. Wait lang. Yan, sabi po dito. At this time, the righteous reign as kings and priests unto God. John in the Revelation says, I saw thrones and they sat upon them. Then judgment was given unto them. Revelation 20 verse 4. It is at this time that, as foretold by Paul, the saints shall judge the world. 1 Corinthians 6 verse 2 and 3. So, during the millennium po, ay yung mga maliligtas ay sasama Kristo. Sabi po bilang kings and priests. So, sila po ay makikita doon sa review ng judgment ng Diyos. At sa time na to, lahat po ng mga bagay ay magiging malilinis. So, makikita ng mga naligtas na lahat ng ginawa ng Diyos ay tama at just o makatarungan. Sabi dito, in union with Christ, they judge the wicked, comparing their acts with the treacherous book, the Bible, and deciding every case according to the deeds done in the body. Then the portion which the wicked must suffer is meted out according to their works, and it is recorded against their names in the book of death.
So yun po, during the millennium din na i-review yung bawat record ng mga masasama kasama si Kristo at i-compare ah, yung mga bawat record or case compare ito sa salita ng Diyos sa Bible. At para makita yung kung yung judgment ba ng Diyos ay fair. At yun, kung fair ba ito. So lahat po ay may basehan. Sabi pa dito, we shall not fear a charge against us on the ground of the outbreaking sins we have committed, but the charge will be made against us for the neglect of goods and noble duties enjoined upon us by the God of love. So, dito din po pinapaalala sa atin na tinitingin din po o tinitingnan din ng Diyos yung mga mabuting bagay na hindi po natin nagawa. At hindi lang po yung mga maling bagay na ginawa natin. So, yun po. Minsan daw, yung greatest mistake ay yung pag-neglect doon sa opportunities na ibinigay ng Diyos sa atin. Yun nga po na magpakita po tayo ng yung mga duties na magpakita ng pag-ibig, tumulong, o maglingkod, magpatawad, at ibahagi yung katotohanan. So, yung pag nag-neglect po tayo sa ganun, ay meron din po yun, tawag doon, parang consequence. So, hindi po sapat na umiwas lang doon sa mga maling gawain o sa kasalanan at gusto din po ng Diyos na gumawa din po tayo ng mabuti at gamitin po natin yung buhay natin para maging pagpapala po tayo sa iba. So, ang pananampalataya daw po ay dapat nakikita sa ating buhay, sa ating mga actions. So, yun po bilang paalala na hindi lang po natin kailangan iwasan yung paggawa ng masama kung hindi piliin natin na gumawa ng tama. The deficiencies of our characters will be held up to view. It will then be known that all who are so condemned had light and knowledge, were entrusted with their Lord's goods, and we're found unfaithful to their trust. So, pinapaalala po sa atin na pinagkatiwala po ng Diyos sa bawat isa sa atin mga gifts, opportunities, and mga responsibilities. So, sa judgment, hindi lang po makikita kung ano po yung ating mga nalalaman, kung hindi kung paano tayo nag-respond doon sa mga pinagkatiwala ng Diyos sa atin. So, yung mga nakakaalam na kalooban ng Diyos, pero hindi pinili na maging tapat, ay magkakaroon din po ng accountability doon. At hindi lang din po sapat na may knowledge lang tayo about sa Diyos, yun po na dapat isabuhay natin yung mga nalalaman natin at maging faithful sa mga responsibilities na ibinigay niya sa atin. So, maging sa oras natin, talento, influence, at opportunity. Ito po yung mga
bagay na pinagkatiwala ng Diyos at nawa po ay tayo ay maging tapat dito. Gamitin po natin ito para maglingkod po sa mga tao na kapaligid sa atin. So yun po, na hindi lang po sapat na alam na natin yung katotohanan, sabi nga, isabuhay daw po ito araw-araw. Para kung dumating si Kristo ay may kita po na tayo po ay faithful sa Kanya. Satan also and evil angels are judged by Christ and his people. Thus Paul, know ye not that we shall judge angels. 1 Corinthians 6 verse 3. So, during the millennium ay maging si Satanas at ang mga masasamang anghel ay sila din po ay hahatulan. Sabi nga ni Paul na yung mga redeemed o mga naligtas ay mag-participate sa Panginoon sa pag-review ng God's pag-review ng God's judgment. So, lahat po ay lahat ng mga masasama or ng mga kasalanan ay i-judge po ng Panginoon. When the judge of all the earth shall demand of Satan, why hast thou rebelled against me and robbed me of the subject of my kingdom? The originator of evil can render no excuse. Every mouth will be stopped, and all the host of rebellion will be speechless. So, dito po ay darating ang araw na wala na pong kapangyarihan si Satan laban sa Diyos. Wala na siyang defense. At para kapag tinanong siya ng Diyos, si Satanas kung ba't siya nagrebelde at idinala ang mga tao sa kasalanan, ay wala siyang magiging excuse. So, as marirecognize ng mga tao, yung mga kasinungalingan ng Satan. At dito din po na mapapakita na ang Diyos ay just, mapagmahal at tapat. At din po, na si Satan yung magiging responsible doon sa kanyang ginawang rebellion. At paalala din po na ang sabi dito, sin has no excuse before God. So, nawa po ay tayo ay piliin natin na sumunod kay Kristo. At yun nga, pagkatiwalaan o magtiwala sa kalooban ng Diyos. So, ayun po ang ating devotional na yun. The saints shall judge the world na ay pinapaalala sa atin na yung judgment ng Diyos ay laging tapat, makatarungan at transparent. So, yun po na yung mga saints o yung mga naligtas ay mauunawaan yung judgment ng Diyos dahil yun nga po, kasama po sila o makikipag-participate doon sa gagawing judgment. So, lahat po doon yung transparent, nakahayag. So, maging si Satanas at yung kanyang kampon, walang magiging excuse doon. So, yun po na ma-reveal yung justice ng Diyos at hindi na muli
magkakaroon ng kasalanan. So ngayon po, ah, sabi dito na huwag tayo mag-focus sa pagju-judge sa ibang tao kung hindi, pagpatuloy natin yung pagiging tapat natin kay Kristo at gamitin natin yung ibinigay niya na oras, talento at mga opportunities para paglingkuran siya at maging pagpapala din tayo sa iba. So yun lamang po and good morning po sa ating lahat. Then maraming salamat po Sister Angela sa ating pong panguna sa ating morning devotional. Yun nga po na habang may pagkakataon pa is patuloy tayong magtiwala at maging tapat sa ating Panginoon. At naway ang katotohanan ng kanyang ah, ay magudyok sa atin na mamuhay ng banal at laging maging handa sa kanya, sa kanyang nalalapit na pagbabalik. At ngayon po ay tayo na po ay dumako na sa ating closing song and closing prayer po ng ating speaker.
Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos makapangyarihan sa lahat, kami sa iyo nagpapasalamat sa umagang ito na kami po ay yung binigyan ng panibagong buhay at lakas. Maraming salamat po sa mensahe na aming napakinggan sa umagang ito. Nawa po maging guide po namin ito at ma ilagay po namin sa ating mga puso't isipan at amin po ito sa kabuhayan. At Ama, nawa po tulungan po kami na hindi maging mapanghusga sa iba, kundi suriin po muna namin ang aming mga sariling puso. At turuan po kami na maging tapat sa inyo sa mga responsibilities na ipinagkatiwala mo sa amin. Nawa po gamitin po namin ang mga oras, mga opportunity para makapaglingkod sa ibang tao at naging pagpapala din po sa kanila. At ito po ay bigay ng kaluwalhatian sa inyo. At Ama, sa mga oras na ito, sa araw na ito, kayo po ang mga nasa amin at ilayo po kami sa anumang mga masamang tao, hayop at espiritu. At patuloy niyo po kami ingatan at bigyan ng kalakasan. Patawarin po kami kung saan kami napuntungan ng mga pagkulang pagkakasala sa pangalan ng Jesus. Amen. Salamat po muli, Sister Angela, sa inyo po panguna sa ating devotional. At hanggang dito na lang po ang ating morning devotional at inanyahan ko rin po kayo sa ating evening devotional sa ganap po na 6 p.m. Magandang umaga po sa ating lahat and God bless po.